pagsiwalat natin ngayon, baka mailigtas ang buhay ng mga vlogger o vloggers. Marlica, dapat ilabas mo yan. Kasi, baka mapatay na ito, isa, dalawa o tatlong vloggers, kasi may kinakausap ngayon kinakausap talaga nila na bumaliktad para wala ng kritiko. At ang kanilang plano, ibibintang sa mga Duterte at ibibintang dun sa mga maisog na, ay kasi yung mga vlogger na yan, Duterte yan eh. Kaso, bumaliktad na kay Kuting, kaya pinagurgor ni Duterte o pinagurgor ng mga maisog o whoever. So, binabalaan natin, maaring sa pagsiwalat natin ngayon, baka mailigtas ang buhay ng mga vlogger o vloggers. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, dire-diretso na tayo, wala nang patumpik-tumpik pa, na sa ngayon may mga kinakausap na mga vloggers ang na administrasyon para umayon sa kanila o magbalik loob sa kanila at gugurgurin. This is not like gurgur lang. Literal na gugurgurin at ibibintang sa mga maisog o maari sa mga Duterte. Tandaan ninyo. Okay? Dapat hindi natin to iba-vlog. I was thinking, baka matakot yung mga hitad. Okay? So nakarating sa atin ang information. Ito ay galing sa ating puting ahas na sa gobyerno. Actually, I talked to 3 people today bago ako mag-vlog. Dapat kanina pa ako, kaya lang ang daming mga information. At isa dito, sa impormasyon, sabi sa akin, Marlica, dapat ilabas mo yan. Kasi, baka mapatay na ito, isa, dalawa o tatlong vloggers, kasi may kinakausap ngayon kinakausap talaga nila na bumaliktad para wala ng kritiko. So, ang gagawin, shout out kay Princess Maui, nandiyan ba siya? So, ang gagawin, ang plano nila, kaya mag-isip-isip yung mga vloggers. Not only vloggers, yung mga nagki-criticize ngayon kay Bangag, tapos biglang may lalapit sa inyo na, ano na lang kayo, tatagalin ko lang ito, wag purihin nyo na si Bangag, ganituhin nyo na, mag-ano na tayo, magbalik loob na kayo kasi ganito, kasi ganyan. Mag-ingat po kayo, mga palangga. Kasi ngayong ito, sabi ko nga, before tayo nag-vlog, ay sinabi sa akin na isa sa plano nila. Yung mga dating Duterte supporters, let's say Duterte o whoever, kung ano mang sinuportahan mo, na ikaw ay nag-criticize sa gobyerno ni Bangag, sila ay ilulure yung mga yon, kakausapin, bibigyan ng pera, pang shopping, pang abroad, kung ano man ang hiling nila. Then, gugurgurin. 1, 2, 3, 4, 5, I don't know kung ilan ang kaya nilang patayin o kailangan nilang gurgurin. At ang kanilang plano, ibibintang sa mga Duterte at ibibintang dun sa mga maisog na, ay kasi yung mga vlogger na yan, Duterte yan eh. Kaso, bumaliktad na kay Kuting, kaya pinagurgur ni Duterte o pinagurgur ng mga maisog o whoever. Yan ang magiging kalakaran ngayon. Okay? Kaya, kung ako sa mga vloggers na ito, maninindigan ako. Kasi actually, kung matapang ka, hindi ka matatakot sa mga Bangag, labanan mo ng sabayan. Okay? So, I hope na next week, 2nd week, 3rd week ng Oktubre, ay makarinig kayo ng isang vlogger na tagpuang nakalutang sa Ilog Pasig. Yung mga ganon. Kasi yan ang destino nila ngayon. Okay? So, ibibintang po sa mga Duterte. Yan ay mga gawain ng mga Bangag na mga adictos benedictos. Ayon yan sa ating informante. So, mamili kayo. Manindigan, labanan ang putang inang Bangag, ang mga Bangag na nakapaligid sa kanya, ang mga kawatan, or magpapasilaw kayo sa pera. Na kunyari bait-baitan, tapos one day, igugurguriog kayo at makikita na lang kayo sa Ilog Pasig. O kung saan mang ilog, o nakita kayo, nakasimento na kayo sa loob ng drum, after 3 years, o nawala kayo. Alam mo ngayon, sa taas-taas ng crime ngayon, wala nang
gustong what? Walang mga matitinong politiko ngayon, mga palangga, ang gustong kampihan kayo. Kaya yan ang nakakaalarma. Magiging, ano kayo, magiging Percy Lapid. Remember Percy Lapid? Si Percy Lapid, ginurgor dahil siya ay #1 kritiko ng mga Marcos at ng Duterte. Pero, nung panahon ni Duterte, buhay na buhay na buhay si Percy Lapid. Right after, pag-change ng command, pag-transition, pinagurgur si Percy Lapid. Yan ang dadanasin ng mga hindi nag-iingat. Kasi once a demonyo, demonyo yan. Once a bangag, bangag yan. Walang empathy yan. Kaya kayong ipagurgur niyan. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, kahit anong mangyari, over my dead, gorgeous body, hindi ako pang muli magtitiwala sa mga bangag. Kahit, sabi ko nga, kahit i-offer pa sa akin ang national, ang budget ng pang-national. Okay? So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, gumagamit sila ng tao, okay? Gumagamit si bangag ng mga tao sa iba't ibang ahensya at pinapaandar ang pera ng bayan para ligawan. Okay? That's the term. Or onsehin. O ikaw, Kurimaw, kunyari. Ikaw, Kurimaw, ikaw, Junggoy, bumalik ka na kay bangag kasi ano naman yan eh. Huwag na kayo bibigyan na lang kayo ng pang-shopping, bibigyan na lang kayo ng pang-abroad, bibigyan, name it, name your price. Attorney Glenn Chong, inoferan na wag na siyang sumama sa maisog kasi ika-crash o dudurugin ng mga Marcos, Bangag Jr., ang gobyerno ni Bangag, ang mga Duterte. Pero nanindigan si Glenn Chong na sasama siya dito sa mga Duterte at sa mga maisog. Walang atrasan. After all, nabinudol siya. So ang nakaka-alarma dyan, kaya maganda itong natin, na isabi, dahil sabi sa atin ng ating informante sa loob mismo, Miss Marlica, kailangan ipaalam mo para matakot ang mga buwaka ng inang mga bangag na ipapatay si ganito, si ganyan. O ipagurgur. Para siyempre, ngayon, nailabas na natin. Tapos mabalitaan nyo, bukas, gurgur na si Petra. Gurgur na si Pedro. So now you know. Kasi first time nyo, marinig dito sa channel natin na gugurgurin kayo at ibibintang sa maisog o kay sino man. Okay? Sa mga maisog. Kung sino man, kung sino-sino ang pagbibintangan nila, basta yung mga kritiko. Right? Number 1, sabi ni Warda Makamad, good decision, Attorney Glenn Chong. Yes, sinabi yan ni Attorney Glenn. Kaya ako naman, well, syempre malungkot yun pag may nabaltaan tayong magurgur. Whether hindi natin kasundo yung taong yan o ayaw natin ang itsura niya. Hindi ko kaya na kahit hindi ko kasundo yung vlogger na yan o I don't like him o like her, yung festlak niya, hindi ko kaya maatim sa sikmura ko na parang okay lang, gurgurin nyo yan. Tao yan. Kung ano man ang kanyang opinion, kung ano man yung talas ng kanyang bunganga, as long as hindi siya kumikitil ng buhay o hindi siya nagnanakaw sa kaban ng bayan o hindi siya nagpapabayad, once kasi nagpabayad ka, you're part of the problem, di ba? Nakakaawa yan, buhay yan. Kasi we're fighting for what? For the Filipino people. Kaya nga, di ba? Yung mga dilawan kong mga palangga, galit na galit kayo noon sa akin, di ba? Dahil sumusuporta ako sa isang bangag na kayo pala, beforehand, alam nyo na bangag si bangag. Galit na galit kayo sa akin and I'm thankful na sinasabi ko na may marami ako mga nababasang comment, mga nagbe-message, nag-i-email pa sa akin, Miss Marlica, once I hate you so much, kasi ganito, kasi ganyan, na sumuporta ka kay bangag, tinitira mo kami mga dilawan, and now, sabi ganon sa akin, ay bukas na ang iyong isipan, nagising ka na rin, na imang bubutol, kaya sabi ko, hindi ako nang aaway ng mga dilawan na mga supporters na katulad ordinary personalities. Ang tina-target natin, yung mga dilawang politiko na ginagamit din kayo. Okay? Ginagamit din kayo mga dilawan. Kaya nga, this is the time na kayong galit na galit sa mga Marcos na bangag, magnanakaw, kawatan, manggugurgur. You have to get up, get out, and speak up. See this?
Di ba kayong mga dilawan ng mga palangga, ng mga supporter, galit na galit kayo noon nung ginurgur si Percy Lapid dahil si Percy Lapid, ang grabe yung kanyang commentary sa smuggling, sa pagdanakaw ng mga Marcos. Nung pinagurgur siya noong 2022, di ba? Nagagalit kayo. Hanggang ngayon, galit pa rin kayo. At ang pamilya ni Percy Lapid, nandito na sa Amerika. Nag-seek ng asylum visa dito, nandito na sila. Dahil takot sila kung matino ang gobyerno ni Bangag. At kung hindi si Bangag administration ang nagpagurgur kay Percy Lapid, bakit nag-seek ng asylum visa ang pamilya ni Percy Lapid na nandito na sa Amerika? Tanungin niyo si Risa Ontiveros. Dahil isa siya sa nag-facilitate, in fairness, nag-facilitate ng asylum visa na yan. Bakit tinulungan ni Risa yan? Good point yan kay Risa. Bakit mo, Risa, tinulungan ang mga kamag-anak ni Percy Lapid? Why? Kasi alam mo, unang-una pa, sabi ko, fetus ka palang anti-Marcos. Alam mo, the demonyo ang mga Bangag. You're just playing along, di ba? You're playing safe kasi nga, yung kapatid mo at ang in-law mo ay in-appoint ni Bangag. See that? Pero, ang pamilya ni Percy Lapid ay nandito na po sa Amerika. Kung matino ang gobyerno at hindi nakakatakot ang maging kritiko o pamilya ng pamilya ni Percy Lapid, bakit sila naaprubahan? I think, kung hindi ako nagkakamali, 16 family members, 16 or 17, I hope tama ang numbers ko, na-approve ng US government na manirahan dito ang pamilya ni Percy Lapid. Kasi nakakatakot ng manirahan sa Pilipinas, baka sundin, gurgurin pa yung mga pamilya ni Percy Lapid. Ngayon nyo lang siguro narinig yan.